insidente sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din, Nina and Direk Nicolette. Sa ating televiewers, magandang tanghali din. Yusek, una, ano po ang ginawang hakbang ng pamahalaan matapos itong panibagong harassment ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa routine maritime patrol dyan po sa Bajo de Masinloc? Well, medyo nakakalungkot kasi for the past several days medyo humupa yung activity sa West Philippine Sea. Now, especially kahapon, nagkaroon ng dalawang sitwasyon, isa sa Bajo de Masinloc at isa doon sa Escoda Shoal. Nagpadala ang gobyerno natin ng Coast Guard and BFAR vessels, unang-una, para magpatrolyahan yung ating karagatan. And pangalawa dito ay para bigyan ng suporta ang ating mangingisda na nangingisda doon sa Bajo de Masinloc and Escoda Shoal. Ang suporta nito ay para bigyan sila ng pagkain at fuel para humaba ang kanilang pangingisda doon sa mga lugar na yon. Unfortunately, yung papunta yung ating BFAR at Coast Guard vessels doon, hinarang ng Coast Guard vessel at side sweep. No? Nakikita naman natin na hinabol tayo, winater cannon. Tapos, hindi yun tama na sinabi ng China na tayo raw ang humabol, tayo ang nag-approach sa kanila at tayo gumawa ng agresibong pamamaraan. Pinalabas namin yung video, pinalabas namin ng picture na pinapasinulungan, we are trying, dinidebunk natin yung narrative ng China. So nakita natin na sila yung bumangga, sila yung nag-side sweep sa ating mga barko. At nakita natin na meron ding presensya ng isang PLA Navy. Basically, bago ito kasi dati nasa background lang sila, pero ngayon sila ay lumapit. At nakiisa sila doon sa pagmamatsyag at pagbablock ng path ng ating Coast Guard and BFAR vessels. Yusek, tama po ba na ito ang unang pagkakataon na tumulong itong People's Liberation Army, yung Navy ng China, sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas? Ano po ba ang ibig sabihin ng ganitong pagkilos ng China? Tama yun, no? Sabi nga kanina, dati kasi nasa background lang sila, pero ngayon lumapit sila. Nakiisa sila doon sa kanilang Coast Guard vessel na pagmamatsyag at pagbablock sa ating mga barko. Ang gusto lang kasi ipahiwatig dito na ang narrative kasi nila that they control the area, pero their mere presence in is illegal. Dahil as per international law, UNCLOS and 26 Arbit ruling, ang lugar na yun ay atin. No? Ang kanilang presensya doon at kanilang ginagawa ay illegal. And the more so na binablock nila yung lehitimong activities natin, providing humanitarian assistance to our fishermen, Filipino fishermen, legitimately fishing doon sa ating mga Bajo de Masinloc and Escoda Shoal. Okay, yung po bang presence nila, na sabi nga kanina, first time, is this going to escalate po itong sitwasyon natin dyan? We hope not, no? Kaya nga we are calling the attention of the Chinese government na kasi yung pag nagpapadala sila ng mga Navy vessels, no? It escalates no? Nagiging namimilitarize palalo yung lugar. And siyempre pag barkong pandigmaan na yan doon, it sends a chilling effect, no? Especially civilian vessels. Nagiging namimilitarize yung area. So that's why, although on the part of our government, especially in our armed forces, we expect these things because they're trying to come up with a narrative that they own the area, they control the area, but in truth and in fact, hindi, mali yun. Kung tapatan niyo po yung ganong klase ng ganon din, yung ating Navy nandyan at parati na lang po kasi tayong nababangga at naaapi, parang paulit-ulit lang po yung narrative. Kailan po kaya natin mas lalong mapoprotektahan sana ang ating mga sarili? At least, hindi man lang tayo sana banggain katulad nito, no? Or i-water cannon. I mean, buti wala pa pong namamatay. Well, naiintindihan namin yung feeling ng ating mga kababayan. Bakit hindi natin ilagay ang Navy?
Alam mo, ang position natin dyan, especially very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions and mechanisms. Kasi pag nagpadala tayo ng Navy dyan, alam mo, sabi ko kanina, pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. And we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. And siyempre, magigirian yan parehong barkong pandigma yan So we might as well put our Navy vessels far away, but we are trying to monitor their activities. Hindi pwede nating ilapit yun kasi magigirian lang So that will escalate the situation. Sabi nga kanina, very clear ang ating Pangulo na we will resolve these situations in a peaceful manner through diplomatic channels and mechanisms. So ano po ang update, sir, dito sa damages na tinamo ng barko ng Pilipinas, itong BFAR? At kumusta po yung mga tauhan natin na kasama po sa maritime patrol na ito? Well, as of now, we are still waiting the reports coming from the BFAR and Coast Guard. Continuous po yung pag-assess ng damages nila. And once these damages will be completed, they will be reporting to their respective heads of agencies. And hopefully, this will now serve as the basis for for example, the Department of Foreign Affairs. Tayo ba ay maghahabla for the mga damyos o hindi? So, it's the purview of the DFA. Yusek, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, kamusta po sa ngayon itong strategic presence natin sa particular na po dito sa Escoda Shoal? Ilan po ba ang mga namamataang Chinese vessel dyan sa Bajo de Masinloc at Escoda? Yeah. Explain ko lang yung strategic presence natin. Kasi ang presensya natin sa West Philippines especially ay hindi lang nakatuon sa isang barko, dalawang barko na halos permanent ang position. It is a combination now of maritime patrols, both surface and the air, at ginagamit din natin ang technical capabilities so that we can maximize the use and coverage of our assets. So hindi lang isang lugar, Bajo de Masinloc o Escoda Shoal or even Ayungin, but with this equipment and capabilities in unison, nakakover natin yung mas malawak na areas sa West Philippines Sea. So that's how we maintain our strategic presence. We will be able to monitor activities, we will be able to document activities, and come up with more purposive actions if needed. Okay. Yusek, nagsumiti daw ang China sa United Nations ng statement kung saan may chart na nagpapakitang kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa kanilang territorial waters. Ano po ang masasabi ng NMC dito? Para sa patas na pag-komentaryo, actually, ginawa ng China yon through the international norms. Ganun din ginawa natin. Pero ang tanong dito, ano ba yung basihan nila? Ano ba yung basehan nila? Kasi yung nire-report nila doon ay atin. Based on UNCLOS and based on the 26th arbiter ruling, yung lugar na sinasabi nila ay atin. So again, while they're working on the proper international processes, ang questionable, ano ba yung basis nila? Kasi yung Scarborough Shoal, it's about 120 nautical miles from ours. Samantalang yung sa kanila, ang Hainan kasi ang pinakamalapit na probinsya ng China, and that's more than 500 nautical miles away. Pag sinabing exclusive economic zone, that should be within 200 nautical miles. You just imagine, 500 against 200. Sa atin, way inside 200 nautical miles ng Bajo de Masinloc. Sa kanila layo. So, anong basis nila? Sinasabi nila historical claim? There's no such thing as UNCLOS. Walang ganun sa UNCLOS. Yusek, muling kinundan na po ng ilang mga bansa ang panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. At nagpahayag sila ng suporta sa ating bansa. Ano po ang masasabi ng ating pamahalaan ukol dito? Alam mo, nakakataba ang puso yung pagbibigay ng statements of support. Running 12 countries, they have sent their statements of support. US, New Zealand, South Korea, Japan, and 7 others more. Again, nagpapasalamat kami sa kanila na yung mga gantong gawain kasi nagpapatunay yung common understanding, common sympathy
na itong mga bansa na ito are we share the same thought on international order but rules based, no? At alam mo kasi yung naratiba ng China, ang kanilang target is internal audience. Samantalang what we're trying to do, we're trying to expose the aggressive behavior of China para malaman ng taong bayan. Hindi lang tayo dito, here and abroad also. So that explains now kung sino talaga yung nasa tama. Yung malakas ba na ginagamit yung kanilang principle na might is right, o yung kahit na maliit, but ang principle natin is right is might. Okay, ano naman po ang mga tulong na ipinaabot ng pamahalaan sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng mga agresibong aksyon ng China, partikular po ang mga mangingisda? Katulad kasi sabi ko kanina, no, yung part ng ating pagpapatrolya, special ng Coast Guard and BFAR, nagdadala sila ng mga food provisions, water, pati na petrolyo, yung fuel, para sabi ko kanina na tumagal ang kanilang pangingisda. So, kaya nga hinihikayat natin yung ating mga isda, especially with the passage of our two laws, the Maritime Zones Act at yung Archipelagic Zones Act, na sige, balik kayo doon sa ating traditional fishing grounds. Atin yan. Kasi that's only one of our ways of asserting our claim na atin yan, yung mga resources ay atin. So, punta kayo doon. Babantayan namin kayo, papadalahan namin kayo ng pagkain, papadalahan namin kayo ng mga petrolyo para tumagal ang inyong mga fishing activities. Okay. Yusek, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, no? Lalo na yung sinabi nyo po kanina na itong mga ibang bansa po ay nagpakita na po ng suporta sa bansang Pilipinas. Ito yung pagpapakita din po nila ng common respect sa international law and order. Tama yan. Sa ating mga kababayan na nanonood, we're just assuring that ating soberanya at ating karapatan ay ipapanatili natin, ipaglalaban natin, at yung mga suporta natin ng gobyerno ay hindi mawawala. Kaya hinihikayat namin ang ating mga isda na ang kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea, bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Ang gobyerno po ay nandun, susuportahan po namin kayo. We will secure you, we will assure safety as much as possible to the best of the resources ng gobyerno. So again, panatag po ang ating pamahalaan at naninigurado po tayo na ang ating Pangulo ay hindi, the government as espoused by our President will not cede even a single inch of our territory, even to a superpower. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez.